Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Webes. Lalaki na lumos human giluwas ang iyang 12 anyos nga anak sa Lilo sa Asturias. Usa ka magtutudlo sa Leyte, gipusil patay siyang bana sulod sa eskwelahan. Usa ka tourist spot sa Lazi, Siquijor, gisiradan tungod sa baha. Og 170 ka mga senior citizen sa Lapu-Lapu City ubos sa milestone age nakadawat na og cash gift. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibord Castro. Nalumos patay ang usa ka 35 anyos nga amahan human luwasa ang iyang 12 anyos nga anak nga giingong gisuyop sa usa ka lilo sa sapa. Dito kini mahitabo sa barangay Agtugop sa lungsod sa Asturias. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa katinaw og blue nga kolor sa sapa, mabihag yod maligo ang makasaksi nini ug usa na ang 35 anyos nga si Ramil Bukay, kauban ang tulo niya ka mga anak. Apan kini ang mitsa sa trahedya nga nahitabo sa ilang padre di pamilya niadtong udto sa Lunes, Oktubre 20. Tungod sa kainit sa panahon, unang mitugsaw sa gamayng sapa ang amahan ug misunod iyang 12 anyos nga anak. Apan giingong gituyok-tuyok ang anak sa gilagway nilang lilo sa sapa, hinungdan nga dali kining giluwas sa amahan. Naluwas ang bata apan si Ramil na ang wa makatunga, hinungdan nga nangayo og tabang ang laing duha ka mga anak nga wa maligo niadtong tungura. Dito na sa ubos nga bahin sa sapa na bangalan ang lawas nini. Gisuwayan pa unta sa pagluwas apan nakabsan gyud sa iyang kinabuhi. Ang ilang na-focus manggod, nagtuo ako ang brother nga ang nalunod ang bata kay pag-adto nila wala si Ramil. So giluwas nila ang bata. Pagka-adto manggod sa ilawom na paglangoy na dito sa ilawom, pag-save sa bata, nasa natamakan si Ramil na dito sa ilawom. Ang iyaha din ko sa kaanak mao'y nalumos dayon. Iyahang gitabang. So siya nga nitabang, di man siya train pod, so siya mao'y na apektuhan o sa dosay namatay gyud. Gitugan sa igagaw sa namatay nga igo lang ni Soroy unta sa dapit ang pamilya ni Ramil dihang niadto sa sapa. Gipasidad-an na nila kini nga delikado ang sapa sanglit sa nakalabay mga adlaw, hapit usab malumos ang ilang kadugo ug maay na lang kay naluwas kini. Si Ramil, usa ka security guard nga maoy gasaligan sa iyahang pamilya. Kibaw man siya mulangoy, sir. Kibaw siya mulangoy. Pero siguro ang katulang yung di na siya kagawas ba once mahatak na ka dito, tuyok ka sa tubig hantol, maunlod ka. Mihimo na ang intervention ang Asturias LGU sa dapit aron malikay nga masubli ang naitabo dungan sa pag-awhag sa mga tawo nga magmatngon. Amo ang gibutangan og mga devices no para sa unsaon pag if na ever na agi mga ligo. So gibutangan na mo og life ring. Samtang ipadayag sa mga nagpuyo sa dapit nga kasagaran linaw gyud ang sapa apan dunay panahon nga mukalit og bukal nga mao ilang gikahadlukan. Awhag nila nga masusi unta kini sa eksperto. Giba na banang 7 ka tilang giladmon sa gamay sapa diin ang tubig gikan sa main river nga nag-agi sa dapit og moderitso usab sa laing sapa padung sa dagat. Kauban si Clufer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka babaeng teacher sa lungsod sa Matalom, Leyte, human po sila sa iyang bana. Ang detalye sa report ni Fem Marie Dumabo. Mga amigo sa amigas. Nahitabo ang pagpamusil sa Agbanga Elementary School kagahapon alas 11 sa buntag. Ang biktima 39 anyos, patay diha dayon. Human po sila sa iyang 49 anyos nga bana. Matod sa Matalom Municipal Police Station nga nagpakaron ingnon nga delivery rider ang suspect dihang misud sa eskwelahan. Nasayran nga walay guard ang naisgutang eskwelahan. Matod sa mga kaubang maestra, naglalis una ang magtiayon ug midagan ang biktima sa laing classroom ug dito na siya gipusil kaduha ka higayon. Naigo kini sa liog. Walay laing nasamdan sa insidente. Nasayran nga mipasaka og kaso ang babae ug vawsi batok sa iyang bana. Human sa pagpamusil, daling misibat ang suspect ug miuli sa Matalom proper. Dihang dakpo nonta sa kapulisan, nakit-an kini nga naligo na sa kagulingong dugo ug wala nay kinabuhi isod sa CR. Ug adunay gigunitan nga armas. Ang nakikita po naming motibo sir is itong family problem sir kasi months ago sir, ito pong babae is nag-file ng case
Particularly Bausi sir, RA 9262. Tungod sa insidente, kanselado una ang face-to-face classes sa Agbanga Elementary School. Aron matagaan og higayon ang mga estudyante og magtutudlo alang sa psychological recovery. Samtang nanawagan ang kapulisan sa kadagkuan sa DepEd nga pahugtan ang seguridad sa mga eskwelahan nunod sa sunod-sunod ka insidente sa pagpamusil sulod sa mga eskwelahan. O Baniclans Gabutin, Femery Dumabo, Balitang Bisdak. Sikat nga tourist spot sa Siquijor gisiradan una tungod sa baha. Gisiradan una sa publiko ang Kambugahay Falls sa lungsod sa Lazi. Dihang nasinati ang baha kagahapon sa buntag. Matud sa Lazi LDRRMO, wala gipabisitahan og turista ang lugar tungod kay gawas nga daw lapok ang tubig, usog-usab ang sugli ini. Midugang ang LDRRMO nga misaka ang tubig sa sapa human mibundak ang uwan sulod sa 2 ka oras. Tungod sa kataas, hapit moawas ang tubig sa Gabayan River. Apil sa gibahaan ang opisina sa LDRRMO Lazi. Nakasinati usab og landslide ang Pooluyang National Highway. Katunga sa dan ang natabunan og yuta. Dali ra usab nga gihimo ang clearing operation sa LGU ug sa taga DPWH. Wala hinuoy na report nga naangol sa insidente sa pagbaha ug landslide. Clearing operation man mi dito niya pasabol naman po siya kay usara man ka lane ang natabunan. Kunya actually mas grabe itong 2022 kay tibuok kuan ito road kanang duha ka lanes mo. Pipila sa mga public cemetery sa Talisay City, sugod ang gibisita o gilimpyuhan sa mga kabanay sa mga mitaliwan na. Samtang security preparation sa kalagkalag nakahanay na. Ini ang report ni Femery Dumabo. Kapinusa ka semana na lang og handumo na usab ang adlaw sa mga kalagog Santos. Hinungdan nga sa dakbayan sa Talisay, nakahanay na ang mga security preparation sa Talisay City Police. Mato di Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, hepe sa Talisay City Police Station, nga alerto na sila. Og tulo ka adlaw sa dipang All Saints Day, mga Police Assistance Desk ang ipahimutang na sa mga samang. Sa dakbayan adunay unom ka mga sementeryo, tulo niini pribado samtang ang laing tulo public cemetery. Hugot nga koordinasyon ang gihimo na sa kapulisan sa ubang ahensya, departamento, mga barangay tanod ug sa mga force multiplier. The support that we will be given, it will not only be limited to those nga naa sa regional region, but also our national operating support units will also be providing assistance to us. Samtang magtigom pa ang Talisay City Police uban sa Talisay City LGU ug sa kadagkuan sa simbahan alang sa ilang mga sugyot. I-rekomendar sa Talisay City Police nga idili gyud gihapon ang pagpasulod sa ilimnong makahubog, hait nga mga hinagiban ug uban pang mga kontrabando. We are already coordinating with the local government unit, especially sa atong traffic decongestion and also the schedules that we will be having. So since this is a solemn activity man dili lang unta gyud ta magdala pod og kanang mga liquors or mga videoke. This season is supposed to be to pray and Tukion pausab sa ilang tigom kung buksan ba ang mga samang 24 oras o kahahangtod lang sa alas 10 sa gabi, sugod sa Oktubre 30 hangtod na sa Nobyembre 2. Samtang pipila sa mga manuaway ang sugod na sa pagpanglimpyo sa mga lubong silang mahal sa kinabuhi. Sama na lang dinhi sa Kansong Cemetery. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Dulaan na sa 160,000 ka mga panimay sa Northern Cebu ang na-damage sa linog base sa gipagawas nga data sa Department of Human Settlements and Urban Development. Samtang naabot na usab sa ahensya ang viral video sa usa ka panimay sa San Remigio nga gi-classify sa mga nag-survey nga partially damaged ang nahapla niyang panimay. Ano ang report ni Alan Domingo? Ini amo ang balay guys sa Barangay Takop dool sa Kapilinha. Kina viral video nga nakakuha sa atensyon sa DSUD, diin makita nga nahugno og nagyaka ng balay sa yuta, diin mabatit sa video ang tag-iya nga nagyayaw human, gi-classify sa nag-survey gikan sa LGU nga partially damaged ra.
Nahitabo kini sa barangay Takop sa lungsod sa San Remigio. Giklaro sa DSUD official nga naresolbar na nila ang isyu og tataw nga hingpit yun kining nagusbat og dili na mapuy-an base sa ilang pagsusi. Kana siya nakita naman daan, so at least may idea na ang office na mo na I think di na siya partially good. I think that's totally damaged. That's totally damaged. Nagpadayon ang assessment sa DSUD sa mga mulupyo nga nagub-an og mga Pinoy-anan nga sa pagkakaroon dul-ana sa 160,000 ang nangaguba og posibleng musaka pa. Gipaubos sila sa assessment tin kadtong hingpit nga naguba adunay 30,000 pesos nga ayuda o kadtong partially damaged 10,000 pesos. We'll see if after the NHA kung kinsay nahibilin, we'll do our best kaya sa budget. Of course, that is subject to national ang budget manggod nato. Nagbadayon usab ang paghimo og mga modular houses ang DSUD alang sa mga nawagtangan og balay tungod sa linog sa mga lungsod sa Northern Cebu. Apil nini ang lungsod sa San Remigio, diin mo kapin sa 40 na ang ilang natukod sa 60 nga target ug 21 usab sa daan bantayan sa 50 nga gitinguhang tukuron. Nagkantidad sa tag 190,000 pesos ang kada usa ka modular house nga mahimong kapuy-an sa maapektadong residente sa limitadong panahon nga posibleng mulanat sa usa ka tuig. Ang smart house ang gihimong sumbanan sa Davao nga nakasinati usab og gamhanang linog. Sa amua ang 1 week sir na patukod ang 45 ka buok. So I would assume kung basta ma-complete lang siya sir ang mga delivery dito that's why when si sir ganina ni ask kung kano mahuman, that's why ang amo maingon nga within the week unta na human na siya, but of course we have challenges mangod sa supplies. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nahuman na ang taga-office of the building official kun Obo sa Mandawi City sa ilang pag-inspeksyon sa mga school buildings. Human sa miigong linog, tulo ka simana na ang milabay. Aduna sila'y mga rekomendasyon ngadto sa DepEd ug sa LGU. Tungsayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Natapos na kuno sa taga-Obo ang ilang gihimo nga inspeksyon sa mga school buildings kunin matod nila sa kinatibukan maayo man ang kondisyon sa mga eskwelahan sa mga buildings apan doon na lagi kinahanglan nga mga repairs. After October 1. Sukad sa linog ni atong Setyembre 30, subsub nga nag-inspeksyon ang mga personnel sa Office of the Building Official kon Obo. Gawa sa mga government structures, lakip sa gisigurong matanaw ang mga eskwelahan aron masusi nga luwas kini. Nag-inspeksyon na sab sila human ang kusog nga mga aftershocks ug sa nabatyagan nga linog sa Davao Oriental. Doon nakitang crack sa pipila ka mga buildings nga gikinahanglan nga mapa-repair. Thankfully, okay naman gid ato ang mga schools. I personally conducted the inspection po last week. So far wala raman mga hairline cracks lang which kana pwede ra nato ikuan sa maintenance sa building, and then mga hairline cracks lang gid siya. Doon na hinoy rekomendasyon ng Obo sa constant monitoring sa duha ka mga buildings sa Cesar Cabahog Elementary School sa Look tungod kay nagtilt o daw miharag kini. Apan gingong dugay na kini, wa pa gani ang linog, gituhang tungod sa komposisyon sa yuta. May usasab kakaraan nga school building sa City Central School nga daan ang gisugyot nila nga ipa-demolish na. Sa habig sa City Hall, aminado sila nga doon na pa'y problema sa Special Education Fund nga nagka-deficit sa pondo tungod sa daghang gastuan. Ang DepEd nanas like Quick Response Fund, but that's a national fund. But ang city, naman tatatay SAF lagi. But that's lagi. Because we know already nga walay kwarta ang SAF. Gibutyag hinuon sa city administrator, dunay mga pribadong sektor nga andam mutabang sa mga eskwelahan. In the order of priority, kanilang ginatunahon for demolition. Katong ubang repair, makasurvive ra. That's why nalipay tangan na yung mga private sector nga sila mismo ang ni-offer.
Sa pagkakaroon ses, wala pa sa ma-resume ang mga face-to-face classes sa Mandaue City. Nagpaabot pa sa umaabot pa nga mga abiso kabahin ini. Apan una nang gipahibaw-sab sa Department of Education nga sunod simana ang mga eskwelahan dinhi sa nasod hatagan nila og mid-school year wellness break para nga makapahuway taliwa ni mga panghitabo karon ang mga teachers ug ang mga estudyante. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Mamahimong makahuwam og 300,000 pesos ang mga negosyante nga apektado sa katalagman sama sa linog sa Northern Cebu. Kini ang giandam sa Department of Trade and Industry kung DTI isip pag-agak sa mga magpatigayon nga makabangon sa ilang panginabuhian. Giklaro hinuon sa DTI nga dili kini libre kun dili loan kini nga gikinahanglang bayran. Walay interes sa unang usa ka tuig. Payable ang loan sulod sa 3 ka tuig, diin magdepende ang kantidad ng ilang huamon sa kapasidad usab nilang sa pagbayad. Ako la iklaro sir, loan ni siya sir ha, di ni siya ayuda. Actually this is under our financing arm sa DTI, ang Small Business Corporation or SB Corp. Naatay gi-design specifically for calamity MSMEs nga affected by calamities, no? So or calamity loan. Good news alang sa mga konsumidor. Sa Visayan Electric kay miubos og piso matag kilowatt-hour ang bayronon sa kuryente. Alang kini sa bill karong Oktubre ngadto na sa Nobyembre. Si Femari Dumabok sa report. Dinhi sa usa ka karinderya sa Barangay Lahog, Cebu City, di moubos sa 1,300 pesos ang bayronon sa kuryente matag buwan ug ang pag-us-us og piso per kilowatt-hour sa bayronon sa kuryente sugod sa October 13 ngadto na sa November 12. Dako nang gipasalamatan ni Neria Mansueto. Kaya ang mas-save ni ini, matod pa niya, mahimo na kaayong ipamalit sa tambal og bitamina, ilabi na sa mga nasanating sakit ning pausab-usab nga panahon. Ako jo kay ning tabang labi na gyud sa kanang mga konsumidor sa kuryente. So makasave jud daghan kay mga sakit-sakit, mga panghilanat, na. Gipahibaw ni Queenie Sanchez Bronce, ang Pangulo sa Reputation Enhancement Department sa Visayan Electric, nga gikan sa 12 pesos o 51 centavos per kilowatt-hour sa niaging buwan nga bayranon. Karon ana-ana lang sa 11 pesos o 51 centavos. Alang kini sa bayranon gikan sa October 13 to November 12. Pasabot nga makasave gyud og 200 pesos ang usa ka typical residential nga konsumidor nga makagamit og 200 kilowatt-hour nga kuryente matag buwan. Di man gud nato ni matagaan ang presyo sa WESM no or even sa generation in general. Mo ubos kay magdepende magud ni siya sa world market. So muna nga karon na timingan ta nga ni ubos. So pasalamat ta nga okay ra ang world market. Apan bisan pa man sa pagbarato, padayon nga pahinumdum ni Bronce sa mga konsumidor nga mas maayong padayonon ang energy conservation. Dili ta makatag-an kung kanus amo saka or kanus amo ubos ang generation rate. So muna magpadayon gid gyapon ta og energy conservation, especially karon nga padung naraba ang holidays. Unya, nakakita na kog mga Christmas decors. Unya, magsugod-sugod na sad ang mga parties. So, mas dako ang atong konsumo sa kuryente. Dili jud dunganon ang mga gamit sa para sa pangkuryente. Dili dunganon. Pwede usara ang suga. Ana lang. Ang electric fan dili dunganon og gamit. Kung ceiling fan lang sa para dili siya dako og gamit gasto. Manghinaot na unta ko nga magpadayon lang unta nga mas mulis pa jud ang kuryente. Pero nun, until December para Merry Christmas. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Sikop sa kapulisan sa syudad sa Mandaue ang usa ka gihulagway nga regional level drug pusher. Nagmalampuso ng operasyon nga gihimo sa lain-laing unit sa Mandaue City Police aron masikop ang ilang target nga nagtrabaho kaniadto isip usa ka budigero. Ang nadakpan diingong high-value individual nga nag-operate sa mga dagkong syudad. Nakuha siyang posisyon ang moabot sa 500 grams sa gituhuang shabu. Aduna kini street value nga moabot sa 3.4 million pesos. Gipasakaan na og kaso ang maong dinakpan. Daghan na sad po na siya ng mga contact. So mauna expected nga kung atuan ni siyang pasagdahan nga og dili ni siya madakpan, then posible sad pod nga maabot sa ni siya sa nagkalain-lain na probinsya sa Subo.
Tungod sa magnitude 6.9 nga linog, 86 ka mga poste sa Sibeco 2 ang nangatumba. Hangtod karon, kapin pa sa 4,000 ka mga panimay ug establishmento ang wala pa makabalik ang linya sa kuryente. Ang detalye ni Fem Ridumabo. Ang mga 86 ka mga poste sa Sibeco Electric Cooperative o Sibeco 2 ang nangatumba ug nangaputol atol sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30 sa gabi. Apektado sa bang ilang 16 ka mga transformers nga misangpot sa blackout sa hapit tanang dapit sa Northern Cebu gikan sa lungsod sa Sugod hangtod na sa lungsod sa Daan Bantayan. Hinuon mato ni Luel Belsinia, General Manager sa Sibeco 2, nga niadtong Oktubre 1 misugod dayon sila sa pagpangayo. Sa pagkakaron, tanan na nga 86 ka mga posting nga tumba na ilisan na. Lakip ang 16 ka mga transformer. Apan, anaa pa gyud 4,088 ka mga consumer connections ang wala pa mabalik ang ilang linya sa kuryente. Tungod kay totally damaged ang balay o business establishment, ug ang uban ang anaa sila sa giilangan no-build zone. Doon na may mga inspection nga gihimo ana din katong mga areas nga among which we think nga kinahanglan i-transfer amo jud ang i-transfer kay ang LGU mismo nagkuan man sila mga areas nga no-build zone gani. So definitely katong mga bahay nga naigo po sa no-build zone ibalin po to nila. So kung asa to ibalin sa LGU amo po tong inong kukuron po to na mo linyahan po to na mo kay once they are a member of Sibeco they will be always a member of Sibeco. Samtang ipasalig ang Sibeco 2 nga di sila mopatong og surcharges niadtong mga konsumidor nga wala ba kabayad sa ilang bayranan sa kuryente niadtong Setyembre agig tabang na usab. Ang bayranan sa kuryente ning Oktubre sa Sibeco 2 ang nibarato hinuon og 53 centavos per kilowatt-hour. Gikan sa 13 pesos og 31 centavos matag kilowatt-hour nga bayronon, karon tag 12 pesos og 78 centavos per kilowatt-hour na lang alang sa October to November nga biling sa kuryente. Nipahimutang usab sila og gitawag nga mga charging station sa mga lugar diin daghan ang nagtulda-tulda. We are just waiting for katong mga heavily damaged nga mga residentials nga o kung ipa-relocate sa LGU amo sa silang hatagan og power. I-providean sila solar lamps sa LGU o sa DPWH providean sila and they can charge it in the morning. Naidagang charging station nga among ibutang. Thank you, sir. But they are all metered. Kaya among ginan LGU nga among i-monitor ang consumption sa kwan din. For same with the katong sa mga residences, wala sa surcharge ang kaning sa LGU. Wala may kwan. For the month of September lang. Samtang ang Department of Energy Visayas Field Office ang ni-monitor sa mga presyo sa kuryente o sa mga produktong petrolyo sa Northern Cebu. Sa tabang usab sa NGCP aron masiguro nga adunay igong supply sa kuryente ilabi na sa nagsingabot nga Pasko. Si Department of Energy, sir, doon na siya gitawag og Task Force on Energy Resiliency. Kanunay na siya nga monitor o coordinate sa ato ang mga energy stakeholders with regards to supply, no? So kung doon ay mga problema, ato dayon na siyang real time, no? Doon ay mga intervention nga himuon. Obanik Leofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. 170 ka mga octogenarians ug nonagenarians nga mga taga Lapu-Lapu City nakadawat sa ilang tag 10,000 pesos nga cash gift gikan sa National Commission of Senior Citizens. Si Luan Mirundina sa report. Gidagsa sa mga lolo ug lola nga mga octogenarians ug nonagenarians ang Senior Citizen Community Care Center sa Plaza Rizal ganihang buntag kay didto gipahigayon ang payout sa tag 10,000 pesos nila nga cash incentives. Sila kadtong nitungtong sa milestone age nga 80, 85, 90 ug 95 anyos. Sukad March 17, 2024 dihang napalabang ang Republic Act 11982 kon Expanded Centenarian Act hangtod December 31, 2024. Lakip sa mga beneficiary, si Lapu-Lapu City Vice Mayor Celsi Sitoy, kinsa nitungtong sa edad nga 85 anyos niadtong August 31, 2024. Kaya nga kung paninguha lang nga moabot ko og 90. Sa way pagtan-aw kon doon na bay madawat og dili.
ingon ana ang akong paninguha. Akong mahimo mukas advance ko laing yes. Ako ipasalig nga moabot kay kog 90. Gibutyag usab sa Vice Mayor nga tungod sa taas na niya nga pangidaron, kini na karon ang iyang katapusang termino sa pagpangalagad sa katawhan. Matod sa taga National Commission of Senior Citizens Region 7 kon NCSC 7, ang Lapu-Lapu City ang labing daghang octogenarians ug nonagenarians sa tuig 2024 nga niabot sa 170 ug nakakomply sa mga rekisito ug nalakip sa mga na-schedule sa payout karong adlaw. 93 kanila, edad 80 anyos, 54 kanila, nag-edad og 85 anyos, 17 ang nakaabot sa edad nga 90 anyos ug aduna usay unom nga nag-edad og 95 anyos. Apan kay usa lang ang representante sa NCSC 7 nga nipahigayon sa payout, may pipila nga nitsabaw sa kahinay sa dagan sa payout. Mato ni Mayor Cindy King-Chan, gitahasan na niya ang OSCA Focal nga sa sunod payout, ilain-lain ang schedule sa payout aron di madugay ug paabot ang mga octogenarians ug nonagenarians. There's always room for improvement. Kasi lang, I think mas maayo to na kanang na ay morning or afternoon na schedule, di ba? Na hapon na sila mare. Gipasabot usab sa OSCA Focal nga gipahibaw na niya ang taga NCSC 7 kabahin niini ug nisaad kini nga mutabang sa payout ang ilang staff nga na-assign sa Cordova. Amo yung istoryahan sila ma'am nga alas 9, pwede po mo ari alas 10, pero basta gani payout ma'am alas 6 naa naman gud sila ma'am. Uy, so mauna ang ato ang kuan gyud sa atong mga senior bisan gani sa ato ang mga year end, mid year, sayo gyud kay na sila. Sa katapusang semana sa buwan sa Nobyembre, mupahigayon na usab og payout ang NCSC 7 alang sa mga senior citizens nga nitungtong sa milestone age karong tuiga apan wa malakip sa mga nakadawat sa unang 3 ka batch sa payout. Sa mga octogenarians ug nonagenarians nga nakaschedule pagdawat sa ilahang cash gift karong adlaw, apan napakyas pag-claim niini matod sa taga-OSCA adto na ninyo kinikuhaon sa buhatan sa NCSC 7 sa provincial capital. Uban ni Marlon Mulgazo, Duan Mirondina, Balitang Bisda. Miulbo ang sunog karon lunjong hapon sa Barangay Paknaan, Mandawi City. Apektado ang bahin sa Zone Gabi. Pasado alauna sa hapon gialarma ang maong sunog. Gingong nagsugod kini sa paabangang balay sa maong dapit. Mixed materials ang panimay, kahoy ug konkreto. Naisa sa first alarm ang insidente nga hingpit nga na fire out alas 2:22 kaganihang hapon. Nasa may kanang wirings? Ano ka mga ilagda sa buwan? Tumang-tamang ko sa babaw. Pero pagligo din mo, sir, wag kay gibiyaan ng mga appliances nga naka-on. Una ko, ako nito ibigdaan. Okay? Kaya may kuno, ningon si Kinin, nasuga. Ayun sa atap, mga bagda biyan ang wire akong gigamit. Ay nay, nagpaong, dugay mo sa nahil. Saan? Dugay mo sila ni Dool ba? Ning subling pagbukas na usab sa voters registration, Comelec Lapu-Lapu City subling mipahinumdom ni atong wa pa nakaparehistro o buot magpa-transfer sa ilang rehistro nga magpa-register na og sayo ug dili na huwaton ang deadline aron di maapiki. Sukad, kisugdan pagbalik ang voters registration ni atong Lunes, October 20, nagkadaghan ang mga mibisita sa Comelec Lapu-Lapu City aron magparehistro. Ni atong Lunes, nakatala sila og 161 applicants. Samtang miabot sa 197 ang nagparehistro sukad October 21. Matud sa Comelec Lapu-Lapu City, magsugod ang ilang voters registration matag alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Bukas gihapon sila bisan kun holiday ug sa adlawng Sabado gawas lang sa November 1. May 18, 2026 ang deadline sa voters registration. Pahinumdum sa Comelec ngadto sa mga buot magparehistro sa pagdala og valid ID. Samtang sa mga walay government-issued ID, ako lang i-emphasize nga ang barangay certification, dili na siya pwede na to makonsider, as well as the PNP clearance, dili na. So, NBI, maoy atong madawat.
Padayon ang pag-irog sa bagyong Salome sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa buletin sa Pag-asa alas 11 kagayang buntag, giisa ang signal number 1 sa Batanes, northern ug western portion sa Babuyan Islands ug northwestern portion sa Ilocos Norte. Sa higayon nga mohinay kini ug mamahimo ng low pressure area ang bagyo, posibleng libkaso na usab sa Pag-asa ang signal number 1. Katapusang nabantayan si Salome, mga 115 kilometers northwest sa Calayan, Cagayan. Padayon kining gairog pa southwest sa gikusgon nga 20 kilometers per hour. Matod sa Pag-asa, sa paglabay sa bagyong Salome sa Babuyan Islands kagayang buntag, sunod kining mutadlas sa duol sa Ilocos Norte. Posible usab nga magkahinay ang bagyo sa mosunod nga mga oras. Apan mamahimo pag mausab ang dagan ini. Busa tutok lang mga kapuso sa latest weather update. Tungod sa bagyong Salome, Intertropical Convergence Zone kun ITCZ ug easterlies, adunay mga pag-uwan sa pipila ka mga lugar sa nasod. Subay sa labing uwahing rainfall forecast sa Metro Weather, masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces ug sa pipila ka mga lugar sa Sugbo ug Bohol. Kusog ang mga uwan sa pipila ka mga lugar, busa ang ayan lang alerto mga kapuso sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga lugar sa nasod. Pag-improve sa health services sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang usa sa gihibug-atan ni Mayor Cindy King Chan atol sa iyang pagpamulong kabahin sa iyang mga nahimo sulod sa 100 days niya sa katungdanan. Matod ni Chan sa iyang paglingkod isip mayor, naka-hire ang dakbayan ug dugang mga doktor ug espesyalista aron mas mapalambo pa ang serbisyo sa Lapu-Lapu City Hospital. Gianugurahan usab niya ang labing unang Senior Citizens Community Care Center sa Plaza Rizal nga nagtanyag og mga health services, fitness activities ug social space alang sa mga senior citizens. May mga inisyatiba usab ang iyang administrasyon sa natad sa edukasyon ug turismo. Anaa sa dulan 200 ka mga biktima sa linog sa Northern Cebu ang inisyal nga naihap sa PhilHealth Central Visayas nga naka-avail sa zero balance billing o no balance billing. Matod ni Marjorie Cabrieto, Regional Vice President sa PhilHealth Central Visayas, nga nakigsabot sila sa Department of Health alang sa pagpatuman sa maong lagda. Sugudayon ni atong October 2, labi na kun adunay namatay sa mga nadala sa tambalanan nga mga biktima sa linog. Ni atong October 5, naaprubahan ang palisiya alang niini. Nakig-negotiate matud pa ang PhilHealth dili lang sa mga government-run hospitals, apan lakip na sa duha ka mga pribadong tambalanan dinhi sa syudad sa Sugbo. Human nga 55 sa mga pasyente sa linog ang na-refer sa duha ka mga pribadong ospital. Gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center, gisiguro gayud nga maayo ang pag-atiman nga mahatag sa mga tambalanan sa mga biktima sa linog. Di paabot pa sa PhilHealth ang mga claims gikan sa mga ospital aron masuta kung pila gayud tanan ang naka-avail sa no balance billing. Negotiating with Soto, Doc Aquino, the management of Chonghua and UCMed to ensure na talagang walang problema ang pag-avail nila ng mga benefits under PhilHealth. Membership, yung mga dependents nila, wala muna, we dispensed all the documentary requirements. Aron nga walang problema sila sa pag-avail. Mga kapuso, apil na kamo sa Kapuso, Big Time Panalo Season 4. Over 7 billion pesos ang ipanghatag sa mga sari-sari store owners ug mga mamalitay nga mosalmot niini. At ang iusab kung maapil ba ang inyong pangalan sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawa sa mga makadaog sa 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Hangtod sa December 26, 2025, ang pagpanawat sa mga entries. Pagmatngod sa mga fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Pagatang lang si GMA o mabisita sa official Facebook page ug microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 63 days to go na lang sa dili pa ang Pasko. Maayong hapon kanatong tanan.